Angelique Tabor. Ito ang Kalumpit Patrol. Mga datos at impormasyon na nailahad tungkol sa naging pandarayuan ng mga manggagawa sa buong mundo. Pinag-aralan. Alamin natin mula kay Mary Ann Regosante. Magandang araw, Angelique at Kim. Sa pag-aaral ng imigrasyon, partikular ng international migration ay mahalagang maunawaan ang ilang termino o salitang madalas gamitin sa disiplinang ito. Una-muna nating alamin ang pagkakaiba ng flow at stock figure mula kay Kathleen Ignacio. Ano po ba ang flow at stock figure? Mula sa pag-aaral ng migrasyon, aming ring natuklasan ang flow at stock figure. Ang flow ay tumutukoy sa dami o bilang ng nandarayuang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon. Madalas ditong gamitin ang mga salitang inflow, entries, or imigrasyon. Kasama din dito ang bilang ng mga taong umaalis o lumalabas ng bansa na madalas tukuyin bilang emigrasyon, departures, or outflow. Kapag ibinawas ang bilang ng umaalis sa bilang ng pumapasok at nakukuha ang tinatawag na net migration. Samantala, ang stock figure ay ang bilang ng nandarayuhan, naninirahan o nanatili sa bansang nilipatan. Mahalaga ang flow sa pag-unawa sa trend o daloy ng paglipat o mobility ng mga taong habang ang stock naman ay makatutulong sa pagsusuri sa matagalang epekto ng migrasyon sa isang populasyon. Ngayon, ating pag-aralan ang mga datos at impormasyon na nailahad tungkol sa naging pandarayuhan ng mga manggagawa sa buong mundo. Tinatayang 232 milyong katao ang nandarayuhan sa buong mundo sa kabuoang 3.1% ng populasyon sa buong mundo. Ang 48% ng mga imigrante ay kababaihan na halos dumarami pa para maghanap buhay. Karamihan ng mga nandarayuhan ay naghahanap ng trabaho. Mahigit pa sa 90% ay mga manggagawa kasama ang kanilang mga pamilya. Angelique, ang pag-aaral na ito ay halaw sa ILO o ang International Labour Organization Facts and Figures. Mary Ann Regosante, nagbabalita. Maraming salamat, Mary Ann. Bilang ng mga Filipino migrants sa taong 2013, alamin natin mula sa pagbabalita ni Christine Shady Agkawis. Maraming salamat, Kim. Ngayon, ating suriin ang listahan at ranggo ng mga madami ng migranteng Pilipino sa taong 2013. Nangunguna sa listahan ang bansang USA na may bilang na 3,535,676 na mga Pilipinong migrante sa taong 2013. Sumusunod rito ang Saudi Arabia na may 1,028,802. Nasa pangatlong ranggo naman ang UAE na may 822,410. Ang Malaysia na nasa 793,580 at ang bansang Canada na nasa bilang na 721,578. Sumusunod naman sa ranggo ang Australia, Italy, United Kingdom, Qatar at ang Singapore na pinakuli sa listahan. Kim, ang talaan na ito ay nagmula sa 2014 CFO Compendium of Statistics. At based na nakita nating talaan ay ang USA ang nangunguna. Hindi nakataka-taka kung bakit ang bansang USA ang numero 1 pagdating sa bansang pinakamadaming Filipino migrants. Bukod sa maayos ang pamamahala ay marami ring job opportunities ang naghihintay na mapuna ito. Christine Shady Agkawili, nagbabalita. Maraming salamat, Shady. Migrasyon, perspektibo at pananaw. Mga isyu ng migrasyon sa bansa, bibigyang suri ng ating tagapagbalita na si Edward Manura. Hindi na bago ang migrasyon. Nandarayuhan ang mga tao bilang manggagawang manual, highly qualified, specialist, entrepreneur, refugees, o bilang isang miyembro ng pamilya. Binigyan din sa pag-aaral ni Stephen Castles at Mike Miller sa kanilang akdang The Age of Migration na nasa buong mundo, iba't ibang anyo at daloy ng migrasyon ang nakapangyayari bilang tugon sa pagbabagong pagkabuhayan, political, cultural at marahas na tunggalian sa pagitan ng mga bansa. Ang konteksto ng Pilipinas, malaki ang ginampanan ng dahilang pang-ekonomiya sa pagpunta ng maraming mga Pilipino sa ibang bansa. Ang mga bansang madalas puntahan o dayuhin tulad ng Australia, New Zealand, Canada at United States
ay patuloy pa ring dinadagsa at sa katunayan ay nadadagdagan pa ng bilang ng mga bansang pinagmulan nito. Angelic, higit na naging mabilis ang pagdaruyuhan sa kasalukuyan ng hihambing sa paglagdaang mga panahon. Sa katunayan, ang paggalaw ng tao sa loob at sa labas ng bansa ay magsinuot ng pagtunan ng pansin ng dahilan, patterns at epekto nila sa lugar ng iliwan. Edward Manurak, nagbabalita. Maraming salamat, Edward Manurak. Implikasyon ng feminisasyon. Ano nga ba ang pagbabago ng gampaning pangkasilian sa isang pamilya? Alamin natin mula sa nagbabagang ulat ni Christine Peñalver. Sinasabing kapag ang lalaki ang nangibang bansa, ang babae ang umaako ng lahat ng gawaing pantahan. Sa kalagayan sa Pilipinas, kapag ang asawang babae ang nangibang bansa, pangkaraniwan na kumuha ng tagapag-alaga ang lalaki sa kanyang mga anak o ipagkatiwala ang ibang pantahan ng gawain sa kapatid na babae sa magulang o di kaya sa mga kamag-anak. Sa kaso ng Pilipinas at Thailand na pag-alaman at lumabas sa pag-aaral na malaki ang epekto kapag ang isa sa magulang o pamilya ang nangibang bansa dahilan ito sa tradisyonal na kaisipan ng nasabing bansa lalo na kung babae ang umalis upang magtrabaho malayo sa pamilya dahil mas higit na nararamdaman ng mga anak ang kawalan ng isang miyembro kahit pa ito ay nakatulong ng malaki sa pagpuno ng gastusin sa kanilang pamumuhay. Sa kaso sa Pilipinas, sila nagkaroon na ng konseptong house husband, kung saan inaako na ng lalaki ang lahat ng responsibilidad sa tahanan, pati ang gawain ng isang ina upang mapangalagaan ng buong pamilya, lalo na ang mga anak. Hindi ito marahil nakakaapekto sa kalagayang panlipunan ng mga lalaki at unti-unti nang natanggap ng lipunan sa kadahilanan na mas sinatanggap na dahilan ay upang mapaunlad at maiangat ang kanilang pamilya. Balik sa iyo. Maraming salamat, Christine. Migrasyon, panganib nga ba ang may bibigay? Forced labor, human trafficking, and slavery. Binigyang linaw. Muling nagbabalita, Christine Shady. Pagkakataon at panganib ang maibibigay ng migrasyon. Malaki ang naitutulong nito sa pagdahon ng kanilang pamilya sa kahirapan, sa pagpapagawa ng bahay, pangusto sa pag-aaral, pambayad sa gastusing pangkalusugan, habang nakakatulong sa ekonomiya ng bansang pinagtatrabahuan. Sa kabilang banda ay may mga migranteng namamatay, nasasadlak sa pilitang pagtatrabaho at nagiging biktima ng trafficking. Marami rin ang nahaharap sa iba't ibang uri ng pang-aabuso, tulad ng hindi pagtanggap ng sahod, pagkukulong sa bahay ng kanilang amo, hindi pagkain, sobrang trabaho, at ilang kaso ng matinding psychological, physical, at sexual na pang-aabuso. Nakapagtala ang Human Rights Watch ng 12-dosenang kaso kung saan ang pinagsamang mga kalagayang ito ay kahalintulad ng kalagayang sa pilitang pagtatrabaho, trafficking o malaaliping kalagayan. Angelique, inamin ng mga opisyal ng Saudi Labor at Social Affairs na in-interview ng Human Rights Watch ang problema sa pang-aabuso sa mga domestic worker. Subalit kanilang idiniin na maayos ang trato sa karamihan ng domestic worker na sa nasabing bansa. Wala pang datos na lumalabas ang nakakapagbigay ng wastong bilang ng mga domestic worker na hinaharap sa paglabag sa kanilang karapatan sa paggawa o sa iba pang karapatang pangtao. Maraming salamat sa ulat, K-12 Curriculum. Naglalayong iakma ang sistema ng edukasyon sa ibang bansa. Nagpuulat si James Villarreal. Ang Bologna Accord ay hamon mula sa pangalan ng isang universidad sa Italy, the University of Bologna, kung saan nilagdaan ng mga ministro ng edukasyon mula sa 29 na mga bansa sa Europe. Ang isang kasunduan na naglalayong iakma ang kurikulum ng bawat isa upang ang nakapagtapos ng kurso sa isang bansa ay madaling matatanggap sa mga bansang nakalagda rito. Dahil sa kasunduang ito, mabilis na niyaakma ang kurikulum sa hinihing pagbabago ng industriya. Bukod pa sa mabilis na paglipat ng mga manggagawa at profesional na siyang kinakailangan ng iba't ibang kumpanya at negosyo. Kung ihahambing sa maraming bansa, isa lang ang Pilipinas na may pinakamaikling bilang ng taon sa basic education. Bilang tugon ng pamahalaan ay pinapatupad ng K-12 curriculum na naglalayong iakma ang sistema ng edukasyon sa ibang bansa. James Cireralio, nag-uulat. Diskriminasyon versus LGBT
matinding parusang naghihintay sa sino mang magdi-discriminate sa mga LGBT. Nagbabalik si James J. Raralio. Sa ating bansa, masasabi ang kasalukuyan ay hindi na mahigpit ang lipunan sa pagtatakda ng gampanin ng mga babae at sa lipunan. Bukod sa lalaki at babae, naging hayag o lantad na rin ang mga tinatawag na LGBT, lesbian, gay, bisexuals, and transgender, na nagdanais din na makatanggap ng kilalanin ng kanilang karapatan bilang mamamayan. Ang konsepto ng gender at sex ay magkaiba. Ang sex ay tumutukoy sa kasarian, kung lalaki o babae. Ito rin ay maaaring tumukoy sa gawain ng babae at lalaki, na ang layunin ay reproduksyon ng tao. Any distinction, exclusion, restriction, or preference which base or any ground such as sex, sexual orientation, gender identity, or expression, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, the access to enjoyment, or exercise by all persons on an equal footing of all rights and freedom. Kim, pinagtibay ng Kamara sa pangatlo at huling pagbasa ng House Bill 4982 na nagbabawal sa diskriminasyon sa isang individual batay sa sexual orientations or gender identity or expressions. So, James Raralio, nag-uulat. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Kim Charlotte Manzori. At ako naman si Angelique Camling. Salamat at magandang araw mga kaibigan.